Made in God's image. Kung ikaw ay isang Kristiyano, chances are, narinig mo na ang katagang ito. Pero, pag-usapan natin this week. What does it mean to be made in God's image? That's coming up here on Pursuing the Savior. What is going on? My name is Archie, and welcome to Pursuing the Savior. I'm a pastor and a writer, and I have a passion for helping people understand the Bible and find their way back to God. And that's what this channel is all about. If you're new to this channel, please consider subscribing and hit that little notification bell so you won't miss a thing. And if you're watching on Facebook, don't forget to like or follow our official Facebook page, Pursuing the Savior. Let's get started. When I was a new believer, isa sa mga bagay na nakapagpamangha sa akin ay yung katagang ang tao ay ginawa ayon sa wangis ng Diyos, made in God's image. Kaya nga ako'y napatanong, are you sure na ako bilang isang makasalanan ay ginawa ayon sa wangis ng Diyos? Isang makasalanan, mapagmataas at self-centered na taong katulad ko ay ginawa ayon sa wangis ng Diyos. Sabi ko, you must be kidding. And that's why ninais kong malaman talaga ang ibig sabihin ng katagang ito. Well, ang tanong dito ay, what does that term actually mean? At yan ang gusto nating bigyan ng kasagutan sa episode natin for this week. The biblical reference. Basahin muna natin ang passage sa Bible kung saan makikita natin ang katagang ito. Genesis chapter 1 verses 26a and 27. Then God said, "Let us make man in our image, after our likeness." So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. So this passage was taken from the account of creation na matatagpuan nga natin dito sa book of Genesis, kung saan makikita natin ang pagkaka-record kung paano sinimulang gawin ng Diyos ang mundo. Sa pamamagitan ng account of creation ay makikita natin kung paano nag-establish ng order o ng kaayusan ang Diyos sa sangnilikha. So makikita natin na lahat ng nilikha ng Diyos ay nagfa-function according to His intelligent design, and according to the writer of Genesis, which is presumed to be Moses, ang tao ay ang masterpiece ng Diyos. Sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang tao lang ang tinatawag na made in God's image. Pag-usapan naman natin the use of plural pronouns. Hindi natin mapipigilang mapansin yung paggamit ng writer ng personal plural na pronouns, especially yung salitang us and our. Sa chapter na ito, ang salitang Hebreo na ginagamit to refer to God ay ang salitang Elohim, which is plural in form, but it's always understood in singular sense, especially in reference to the God of Israel. May iba't ibang mga anggulo na sinusubukang ipaliwanag kung bakit plural ang ginagamit na pronouns sa account na ito. For example, yung mga church fathers ay sinasabi nila na ang gamit ng plural na mga pronouns ay para ipakita ang support ng Biblia sa doktrina ng Trinity. On the other hand, yung mga Hudyo naman, ang sabi nila, plural lang ginamit, pero yan ay may grammatical implications lamang. Meron din naman mga nagsasabi na baka nung ginagawa ng Diyos, ang lahat ng bagay ay kausap niya yung mga anghel. And still, may mga nagsasabi na plural lang ginamit na pronoun kasi yun daw ang pamamaraan kung paano magsalita ang mga tao noong unang panahon. Parang sa panahon natin na tayo ay gumagamit ng ninyo pero isang tao lang ang ating tinutukoy. Out of these four views, pinakasikat yung explanation na plural ang ginamit na pronoun to give support to the doctrine of Trinity. But for the sake of time, hindi natin ito mapag-uusapan. Maybe in a different video. And for this video, gusto nating tutukan yung topic natin, which is ano bang ibig sabihin ng made in God's image. Ang Latin translation nito ay ang tinatawag na imago Dei. Again, that means in the image of God. Ano nga ba ito?
The original Hebrew word for image is selem, na ang ibig sabihin ay likeness. In the ancient world, ang isang imahe ay pinaniniwalaang taglay-taglay niya yung essence or yung nature nung kanyang nire-represent. For example, ang isang estatwa, isang Diyos-Diyosa na sinasamba nila ay pinaniniwalaan nilang yung essence nung Diyos-Diyosa na yon ay nandoon mismo sa rebulto na yon. At yung mga taong unang sinulatan ni Moses ay naiintindihan na ito ang ibig sabihin ng salitang Imago Dei o made in God's image. Now, just to be clear, hindi ibig sabihin nito that God is in human form when He created the heavens and the earth. But rather, humans are made in God's image in their moral, intellectual, and spiritual nature. With that in mind, ang mga tao ay may kapasidad na i-reflect ang ilang mga katangian ng Diyos na hindi kayang i-reflect ng iba pang mga nilalang ng Diyos. Some of these God-given features na nare-reflect natin include critical thinking, creative freedom, and morality. Ang mga hayop, ang mga halaman at mga isda ay walang ganitong mga katangian. Now, with that in mind, being made in God's image means we represent God in that naipapakita natin ang ilan sa mga katangian ng Diyos. Katulad ng Diyos ay meron tayong talino, meron tayong kakayahang makipag-communicate sa isa't isa, at meron tayong emosyon that goes beyond instinct. And these things ay hindi natin nakikita sa ibang mga nilalang ng Diyos. With that in mind, ay hindi natin pwedeng sabihin to be made in God's image is to look like God. Walang physical representation ang tinutukoy ng ibig sabihin ng salitang ito. Again, pag tayo ay kinumpara sa ibang mga nilalang katulad ng mga hayop, tayo ay may kapasidad na sambahin ng Diyos, kausapin siya, at magpakita ng iba't ibang mga katangian na hindi kayang ipakita ng ibang nilalang. Male and female, He created them. Sa account of creation, ito yung pang-anim na araw. Ito rin yung climax ng buong account na ito. Kung mapapansin natin, yung mga naunang mga araw ng account of creation ay hindi binibigyan ng diin yung gender ng mga nilalang. Pero iba ang sinasabi ng Biblia nung tao na ang nilikha ng Diyos. Ngayon, naging specific na ang gender ng mga ito, lalaki at babae. The significance of Imago Dei. Ano nga ba ang kahalagahan ng katuroang ito sa panahon natin ngayong ika-21 siglo? Again, tayo yung tinatawag na masterpiece ng Diyos. Dahil sa lahat ng kanyang nilalang, tayo lang ang dinidescribe as creatures made in God's image. Now, our role as image bearers of God can be seen in different ways. But for the sake of time, tatlo lang muna ang ating pag-uusapan sa videong ito. Number 1, justice. God is the ultimate judge. Siya yung nagtatakda ng mga bagay. Siya ang naghuhusga. And the Bible describes God as impartial. Ibig sabihin, wala siyang paborito. And in the same way, ganun din ang sinasabi sa atin ng Biblia, that we would uphold justice. Basahin natin. Psalm 82 verse 3. Give justice to the weak and the fatherless. Maintain the right of the afflicted and the destitute. Ang sinasabi dito ni King David is that kailangan nating pangalagaan yung karapatan ng mga taong hindi kayang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Ang ibig ding sabihin nito ay kailangan nating maging patas sa lahat ng tao at hindi natin ito tinitingnan ayon sa kanilang social or economic status. Anuman ang kanilang kalagayan, mayaman man o mahirap, nakapag-aral man o hindi, kailangan pantay-pantay ang tingin natin sa mga tao. In other areas of life, maipapakita natin ang hustisya ng Diyos kapag tayo ay nagiging tapat sa ating paghahanap buhay at kapag tayo ay sumusunod sa batas, especially kung yung batas naman ay nakaayon sa salita ng Diyos. Number 2, mercy. Another way na kung saan pwede nating ipakita na tayo ay ginawa ayon sa wangis ng Diyos ay sa pagiging merciful o maawain. Basahin natin ang Luke chapter 6 verse 36. Be merciful, even as your Father is merciful. Ang Diyos natin
na ating Ama sa Langit ay napakamahabagin. As a matter of fact, He chooses to delay His justice. He would rather be patient and wait for people to repent than give them what they deserve right away. Kaya nga may mga pagkakataong nagkakasala tayo pero hindi niya tayo agad pinaparusahan. Dahil lang gusto niya, maisip natin ang ating mga sinasabi at ginagawa at humingi tayo ng tawad sa Kanya. Dahil siya ay puno ng kahabagan. In the same way, we reflect God's character when we choose to be silent and show people mercy kahit it's within our power to retaliate o gumante o gawan ng masama ang ating kapwa. At dahil tayo ay pinananahanan ng Diyos, pinipili nating tiisin na lang yung sakit at minsan pati yung kahihiyan at hindi tayo gumagante dahil iniiwan na natin yon sa Diyos. In a practical sense, mas kahanga-hanga ang isang taong kayang kontrolin yung kanyang mga emosyon kaysa sa taong magaling sa martial arts. Number 3, compassion. We also reflect God's character by showing compassion. Basahin natin ang Colossians chapter 3 verse 12. Put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts. Isa pang karakter ng Diyos na maaari nating ipakita na hindi kayang ipakita ng ibang mga nilalang ay ang compassion, lalo na sa mga nangangailangan. You know, when you think of it, may rason kung bakit nagpakain ng libo-libong mga tao ang Panginoon. Ito'y hindi dahil gusto lang niya magpakita ng kanyang kapangyarihan. And the Bible clearly describes the Lord's emotions bago siya mag-perform ng mga milagrong yon. Ano sinasabi ng Biblia? That the Lord is moved with compassion. Siya ay nahahabag dun sa mga tao. Nararamdaman niya yung kanilang mga nararamdaman. In the same way, tayo bilang mga nilalang ayon sa wangis ng Diyos, ay meron tayong kapasidad na maawa sa iba at maramdaman yung kanilang nararamdaman at dahil doon ay hindi tayo matahimik hanggat hindi natin sila natutulungan. May mga pagkakataon na nangyayari sa atin itong mga Kristiyano, right? Ang hayop, ang bundok, ang ulap, ang mga puno ay walang kapasidad na magpakita ng compassion because they were not made in God's image, but we are. In conclusion, kung titignan natin, tayo ay namumuhay sa isang mundo na lugmok sa kasamaan. At tayong mga tao ay nagkasala at patuloy na nagkakasala. Pero hindi ibig sabihin yan na nawala na ang wangis ng Diyos sa atin. If you may, pwede nating sabihin parang na-deform lang o na nadumihan yung imaheng yon. Pero pasalamat tayo dahil dumating ang Panginoong Jesus, 2,000 taon na nakakalipas at siya ay nagbalik nung imahe na yon sa atin. Siya ay namuhay ng perpekto, namatay sa krus para sa atin at nabuhay na muli. Though not perfectly, tayong mga Kristiyano ay nare-reflect natin ulit ang image na ito habang tayo ay patuloy na lumalalim sa ating pagkakakilala sa Kanya habang binabago tayo ng Kanyang salita araw-araw. On that cross, Jesus took our sin, our shame, and our guilt, and He restored this image. Now, we are a new creation. The old has gone, the new has come. At naibalik na yung imaheng dating nabahiran ng mancha. We are made in God's image. I hope kayo po ay may natutunan sa ating video for this week. And if you want more videos like this one, don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow our official Facebook page. And with that, my friend, I'll see you in the next one.